Magandang morning po. August 14, day 226 na po tayo sa ating morning daily devotion. At tayo po ay nasa Proverbs 19:11 to 20. Pero magfo-focus po tayo dun sa Proverbs 19:11. Okay? Proverbs 19:11 to 20 at ang main verse natin ay nasa verse 11, 19:11. Okay? So, ang title po natin ay To Overlook an Offense. No? Ito ay bagay na bagay po sa ating lahat. Ang palampasin ng isang pagkakasala. So, samahan nyo ako, basahin natin itong Proverbs 19:11. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Tagalog, kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, nakapagdudulot ito ng karangalan sa iyo. Okay. So, isipin natin yung mga maliliit na bagay na ginawa sa ating ngayong linggo na ito, na nakapagpagalit, no? Ano yung mga na-encounter mo na offense, no? This week, anong ginawa mo? Hinayaan mo ba ito o pinalagpas o ito ay iyong pinatulan? Okay? So, madalas na nagkakaroon tayo ng pagkagalit, pagka-upset minsan sa mga maliliit na bagay, no? At sabi dito sa binasa natin sa verse 11 ng Proverbs 19, ang to overlook o ang palampasin na isang pagkakasala ay ang hindi pagpansin sa mga kamali ang nagawa, no? Ang pagtanggi na gumanti o maghiganti, ang pabayaan ng mga pandalait, at sa madaling salita, ang sinasabi lang to overlook o palampasin ay magpatawad. Okay, magpatawad. Kasi nga po, pag tayo ay pinalalampas natin yung mga pagkakasalang iyon na nagawa sa atin, ay hindi naman ito nangangahulugan na pagpapawalang bahala doon sa kasalanan. Okay? O pagpapanggap na walang nangyari. Ito ay nangangahulugan ng napagpili na wag madaling magalit at hayaan ng pag-ibig, no? Ang magtakip ng malilit na pagkakamali. Perfect love, no? Sabi ang magko-cover ng mga kamalian. So, itinuturo sa atin ng karunungan na hindi lahat ng hurt o nung sakit ay nangangailangan ng konfrontasyon. May mga bagay na mas mabuting ipaubaya na lang sa Diyos. At syempre, kailangan dito yung pasensya o yung tinatawag nating waiting before reacting. Ano ba ibig sabihin ng to overlook an offense o palampasin, pagpapalampas sa isang pagkakasala? Ano bang kahulugan nito? Hindi binabaliwala ang kasalanan, ngunit pinipiling huwag palakihin ang malilit na hurts o pain na dulot nito. Okay? Hindi itinatanggi na ito ay kasalanan, pero mas pinipiling manahimik na lamang para hindi na lumaki yung nararamdamang sakit sa damdamin. At maaring ito rin ay pag-uudyok o yung pag-motivate sa atin ng pag-ibig at kapayapaan, hindi pag-iwas, no? Maaring minsan kailangan mo lang manahimik, hindi dahil sa umiiwas ka, kundi minsan na mas pinahalagan mo ang relasyon, mas pinahalagan ng kapayapaan, kaya pinapalampas ang isang pagkakasala. Now,
Kailan naman palalampasin ang isang pagkakasala? Kanina pinag-usapan natin ano, no? Ano ang kahulugan. Kailan naman natin ito palalampasin? Kung ito ay isang minor misunderstanding lamang between sa iyo at do sa tao, no, na wala namang serious harm na nangyari, ay pwede natin ito palagpasin, no? Kung ito man ay maliit na insulto o maaring hindi naman paulit-ulit, parang naging biglaan lang, siguro out of mood, no? Pwede na itong palampasin kung hindi naman mapanirang kasalanan. Okay? At kailan pa natin pwedeng palalampasin? Kapag mas makakasakit ang pagsasalita kaysa sa paggamot o yung healing. Nung ibig sabihin, no, palagpasin natin ang mga kasalanan iyon, yung mga offenses na iyon, kung ito ay magdudulot ng mas maraming pinsala kaysa makatulong. Okay? Kung makakapagbigay ng mas malaking sabihin nating pain sa atin in both ways. Okay? Palampasin na lang kaysa yun nga, nang sa ganun ay magkaroon ng kagalingan ng healing. At yun nga po, kapag maaring magpatawad, ay pwede na namang magkaroon ng walang konfrontasyon, walang confrontation. Okay? Magpapatawad ng walang argumento. Kasi nga po, ang motivation ay pagmamahal at kapayapaan, pagkakaisa, hindi pag-iwas o takot. Okay? So, mas maganda yun, magkaroon ng dialogue imbis na confrontation. At makikita natin na pwede palang palampasin yung mga ganong mga offenses. Now, pag-usapan naman natin paano, how to overlook kapag may nagkasala. Pinakamaganda, no? Pause muna, minto, at manalangin. Siyempre, bago mag-react, no? Pause, manalangin, bago mag-react. Kasi nga po, pag tayo ay nagdarasal, no, doon sa taong iyon, na sa halip na paulit-ulit na pumapasok sa isipan natin yung ginawa at yung pain, mahirap itong palampasin. Kaya nga manalangin at yung mag-react. Paano mag-react? Palampasin yung kasalanan at makita natin na tayo ay makakapagkaroon ng tinatawag na kapayapaan ng isip. At syempre, higit sa lahat, no? Tandaan natin, tayo rin naman ay naka-offend sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ito ay pagpapaala na ang Diyos ay nagkaroon din ng habag ng awa sa atin. Kung papaano tayo pinatawad ng Diyos ng paulit-ulit doon sa mga offenses na ginawa natin. So, kung may mga tao naka-offend sa atin, kung ang Diyos ay nagpapatawad at hindi magpatawad pa paulit-ulit, no, might as well na ganoon na rin ang gawin natin, especially pag may mga malilit na mga bagay at mga mahal natin sa buhay. Okay? Laging ready at available yung ating pagpapatawad. At yun nga po, pumili ng mga gentle o silent responses, ang mga salita na tutugon doon sa offenses na iyon, no? Pagtugon ng may hinahon o hindi pagsasalita, na madalas nga pinag-uusapan natin dito sa Book of Proverbs, yung mga karunungan na ang sabi ng karunungan ay let it go,
no? Hayaan mo na lang, palampasin mo na lang at kalimutan na lang, no? So ito ang maaring pwedeng isang gentle o silent response sa mga offense na nagawa sa atin. So ang pagpapasensya ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na karunungan. Kasi nga po, yung patience and wisdom ay nagpapabagal sa atin upang magalit, no? At yun nga po, merong sinabi kanina doon sa verse natin, merong spiritual honor, okay? Merong spiritual honor pag tayo ay palampas o nagpabaya ng mga small offenses na sa halip na makapagbigay sa atin ng sa ating mga isipan ng mga kaguluhan, no? Ay hayaan natin itong mamatay sa ating mga isipan at huwag nating hayaan o huwag natin bigyan ng pansin upang tuluyan itong mawala, mamatay sa ating isipan, sa ating damdamin, sa pamamagitan ng patience and wisdom in sabihin natin to overlook yung offense na iyon. So yes, lahat tayo ay na-offend, no? Lahat tayo ay in pain, nasasaktan, pero dito nga sa Proverbs 19:11 ay binigyan tayo ng kahulugan, binigyan tayo ng ano ang gagawin at paano ito gagawin, na tayo ay magpalampas ng mga offenses na ito. At dahil dito ay mare-resolve, no? Yung conflict, yung tension, at mare-restore yung ating mga relationships. So tunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan nga po, at binigyan tayo ng lunas, no? Sa mga panahon na yun nga, pag offended tayo, sobra yung pain, at dahil dito sa ating napag-usapan, nakakapag-release ito sa atin doon sa tinatawag ng mga painful situations. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na ang bawat isa ay talagang pinagpapala ng Lord, ano, ng kanyang mga salita sa mga unang oras ng araw na ito. So tayo po ay manalangin. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat in dealing with those offenses na minsan ay painful. Lord, maraming salamat dahil sa iyong mga salita dito sa Proverbs 19:11. Nakita namin na pwede palang palampasin, Panginoon, yung mga offenses na ito. At yun nga po, kung kami ay patuloy na nagpapatawad, kung kami ay patuloy na mananalangin bago mag-react, ay makakamtan yung kapayapaan, makakamtan yung healing, at yun nga po, makapag-release doon sa tinatawag na sakit na dulot ng mga offenses na ito. Kaya dakilang Diyos, marami pong salamat indeed. Ikaw nga po, Panginoon, ay maraming beses ka naming na-offend, but still, patuloy mo kaming pinapatawad, patuloy mo kaming binibigyan ng chance, at yun din naman, Panginoon, ang maging prinsipyo namin sa mga taong na-offend namin, sa mga taong kami rin naman, Panginoon, ay na-offend. Hayaan mo, Panginoon, ang masaganang pagpapala mo ng kapatawaran ang patuloy naming dalhin upang nang sa ganun, Lord, ay yung mga relationship na maaring masira, mawasak, ay hindi tuluyan na magamit ng kaaway upang hindi kami magkaisa, hindi kami magmahalan at magpatawaran. Muli, aming Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito, at patuloy na samahan mo kami sa maghapon sa aming mga gagawin at pupuntahan ang iyong presence, O Lord, ang patuloy na aming pangahawakan. Maraming pong salamat, O Lord, tunay, O God,
na kami pinagpala ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.